Napaka-welcome po no, na development yung paglabas ng guidelines ng Supreme Court dahil in-acknowledge muli ng Supreme Court kung gaano kahalaga yung anti-terror law na bilang tool or weapon natin laban sa mga terrorist groups, no? At itong operationalize guidelines, parang kumaga full swing na po no yung anti-terror law, no. So napakagandang hakbang ito para sa ating gobyerno, para sa DOJ, para sa buong justice system na meron tayong ganitong klaseng tool or weapon no, laban sa mga terrorist groups. Yun. Magandang araw mga kaibigan. Ngayon po, napakinggan natin si Attorney Clavano, ang spokesperson ng Department of Justice. Ina-announce niya na effective January 15, full swing, full implementation na ang anti-terrorism law. So, ito po, sabi niya, napakabisang sandata na gagamitin ng gobyerno para tuluyan ng mapuksa ang problema ng communist terrorism sa bansa. And I fully agree. Matagal na bago na-implement itong batas na ito eh. Panahon pa ni Senator Lacson, siya ang primary author niyan eh. Panahon ata ni President Pinoy nung naipasa. Okay? So, nung naipasa na, panahon Pinoy administration, nako, hindi po na-implement kaagad. Dahil question ng mga iba't ibang grupo, mga communist leftist groups, question sa Supreme Court. Kaya lang, dumating ang panahon, nagdesisyon ang Supreme Court noong 2022. Patapos na ang termino ni PRRD, dineclare na constitutional ang anti-terror law. 99.9% sa nakasaad sa anti-terror law, constitutional. 0.1% lang ang hindi. May mga terms lang doon na hindi pwedeng gamitin yan. Ganon. Okay. So, constitutional. So, itong January 15, yun na, mayroon ng guidelines ng Supreme Court na pwede nang ipatupad ang batas. Okay. So, nako, matindi ito. Mabisang sandata ito dahil nung una kasi, nung wala pang anti-terror law, yung revised penal code, mahina yun. Madaling makalusot ang mga komunistang terorista. Hindi sila masyadong natatamaan. Dahil mahina yung batas eh. Kaya pasalamat tayo sa kay Senator Ping Lacson, excuse me, and other lawmakers na sa wakas may implement na ito. And according to Attorney Clavano, mayroon nang na-file. Dalawa ang ipa-file ito eh. Terrorism charges against individuals and terrorist financing charges. So, ibang kaso, actually, na-file na eh. I think ilan yun? More than 10 na mga komunistang rebelde na nag-ambus sa mga kasundaluhan natin sa Oriental Mindoro last year. Kinasuhan na sila at ang ginamit na batas itong anti-terror law. Wow! So that's a good development. So, individual terrorist kakasuhan, at the same time yung mga financer nila kakasuhan din. So, mabigat. So, according to Attorney Clavano, kung tuloy-tuloy ang ating bansa na nakakasuhan ng mga terorista, including financiers, ang Pilipinas matatanggal sa gray list on terrorism sa buong mundo. Kasi sa ngayon, gray list pa rin tayo. Ibig sabihin,
hindi conducive ang ating bansa sa foreign direct investment basta kasama ka sa gray list, alanganin. So, dahil ito fully implemented na at tuloy-tuloy na ang pagpapail ng mga kaso, terrorism charges, darating yung panahon, mawawala tayo sa gray list. At kung wala na tayo sa gray list, yun na. Pilipinas, clean, malinis. Ayun, yung mga investors, mas kalmante sila na mag-invest sa Pilipinas dahil safety ang kanilang puhunan sa bansa dahil walang problema sa terorismo. Yun po ang magandang epekto nito. So, panoorin natin itong buong interview ng Laban Kasama ng Bayan, sina Ka Eric, dito kay Attorney Clavano para mas lalo nyong maintindihan itong good news na ito. Naglabas na po ng penalidad ang Supreme Court. Nag-take effect na nga kahapon, ang January 15, ang implementing rules and guidelines patungkol sa lubusang pagpapatupad ng anti-terrorism law. At katatapos lang namin kapanayamin at makausap si General Bistuer, ang ating brigade commander sa Samar, at sumasang-ayon siya na may mga component operations at mga variable factors ang communist terrorism na nakabase sa urban areas. Nagtatago sa legal na cover, naglalangoy sa legal process, nag-i-infiltrate sa ating mga democratic and legal institutions. Kung kaya kailangan ang mga batas natin ay may pangil at decisibo na ipinapatupad. Bilang pinunong kagawaran sa pagpapatupad ng mga naturang mga batas na napakahalaga like anti-terrorism law, anti-terrorism financing, and the Department of Justice is at the core of Anti-Terrorism Council. Gaano kahalaga ang ganitong inilabas na mga guidelines ng Supreme Court at gaano din kaimportante yung the part of the DOJ na ito po ay pangunahan na maipatupad ng lubusan ng anti-terrorism law to address decisively itong CPP, NPA, NDF. Maraming salamat po sa tanong na yun. Napaka-welcome po na development yung paglabas ng guidelines ng Supreme Court dahil in-acknowledge muli ng Supreme Court kung gaano kahalaga yung anti-terror law na bilang tool or weapon natin laban sa mga terrorist groups, no? At itong operationalize guidelines, parang kumaga full swing na po, no, yung anti-terror law. At hindi lang ito yung unang kumbaga acknowledgement ng Supreme Court. Noong 2022, naglabas na po ng desisyon ang Supreme Court kung saan sinabi nila na constitutional po talaga ang anti-terror law. 99.9% ng batas ay inuphold ng Supreme Court. Iilang words lang doon sa batas ang diniklara ng Supreme Court bilang unconstitutional. So, itong 15 po na Supreme Court justices po natin, napakagaling, napakatalino, at yun po sila ang nagdesisyon na itong mga binanggit ng batas, yung definition na nakikita natin sa Section 4, yung designation kung saan natin maituturing terorista ang isang grupo or individual, yung proscription, yung surveillance, yung arrest without judicial warrant, no? Lahat po ito, sinabi ng Supreme Court, constitutional, legal po yan lahat, no? So, napakagandang hakbang ito para sa ating gobyerno, para sa DOJ, para sa buong justice system na meron tayong ganitong klaseng tool or weapon, no, laban sa mga terrorist groups. Yun. At isa pa po dyan, no, yung pagpapatupad ay iba pong usapan, no? Dahil nandyan na yung batas, pero yung paggamit po, yung pag-implement ng batas, iba po yun. So ngayon po, dahil napakaganda na po, no, ng collaboration ng DOJ at NTF-ELCAC. In fact, recently, nag-comment po ang NTF-ELCAC sa DOJ dahil meron po tayong na-file, no, na maraming kaso
not only for terrorism but also for terrorist financing. Very good. Dahil hindi naman makakagalaw po, no, yung mga terorista, yung mga grupo na yan, kung wala rin silang funding, no. So ang thrust po ng DOJ ngayon, hindi lang terrorist charges ang ipa-file natin, kundi terrorist financing. At ang isa pang bonus dyan po, no, nais ko lang ibanggit na kung maifa-file natin yung mga terrorist charges at terrorist financing charges, maalis po tayo sa gray list ng Financial Action Task Force. Ang ibig po sabihin yan, mas maganda na po ang magiging resulta ng ating reports, no, sa Financial Action Task Force, at mas mapapadalas ang investment ng ibang bansa dahil nakikita nila na dito sa Pilipinas ginagawa ho natin ang trabaho natin para maging stable ang economic atmosphere ho natin. Ayun. So, bonus lang po yun. Pero ang pinakagusto natin, ang peace and security issues ng bansa ay ma-resolve na at sana matapos na po yung siguro yung problema natin na ang tagal-tagal na nating nakikita sa bansa, no? So yun po yung dalawang nakikita nating magandang resulta dahil dito sa anti-terror law.